Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part ng PMS. Galing nga ito sa biyahe at nang pag-uwi, nagkaroon ng ingay dito sa pang-ilalim. Pero kung napanood nyo yung part 2, tapos na ito. O tignan nyo, wala na siyang ingay. Ayos naman yung pagkakataon. Okay na, wala nang ingay. Wala nang ingay. Wala na. Okay, Pati yung kabila. kabila nito mga boss na wala na yung ingay niya kung napanood nyo yung part 2. Kaya dito naman ako ngayon sa problemang preno. Dahil nga sa pag inapakan ng customer yung brake pedal niya, may mga time biglang malalim. At yung handbrake niya, pag hinila mo, mataas na masyado. Pag ganyan, check upin ko muna itong likurang preno. Dapat malaman mo muna kung manipis na ba yung brake shoe or kailangan na siyang palitan. At kung okay pa naman yung brake shoe, makapal pa siya, pwede makuha naman yan sa linis tapos i-adjust na lang para hindi masyadong magastos. Pagtanggal naman brake drum ito mga boss, lalo na't medyo malaki. Alam naman natin na medyo mabigat yan. Kaya sinisikwot-sikwot ko yan pag tinatanggal itong brake drum para hindi ako nahihirapan. Siyempre, gaya ng ginawa ko, paluin nyo muna tapos sikwatin nyo nitong flat screw para hindi kayo mahirapan nga sa pagtanggal nitong brake drum. Matatanggal yan, o di ba? At dahil sa marumi lang pala itong brake shoe, pati itong brake drum, kaya ang gagawin ko, lilinisin ko yan. Tapos, i-adjust. O, di ba? Di magastos pag ganun ng trabaho. Huwag natin gawa ng paraan na sasabihin natin sa customer na, ay, manipis na ito mo. Para lang kumita tayo ng malaki. Pwedeng linisan yan, tapos i-adjust. Kasi minsan sa totoo lang, nakaka-encounter ako. Ang kapal pa ng preno niya. Aba, ang gusto nang gagawa, palitan na raw ng bago. Mali yun, maling paghatol. Kaya minsan tuloy, kayo rin ang nawawalan. Umaalis yung customer. Tapos pag napunta sa akin, di kayo rin yung mapapahiya. Kasi nga, makikita ko, makapal pa yung preno, tapos gusto nyo ng palitan. Alangan naman kayahin ko yung paghatol na ginawa nyo. Mali naman yun. Gaya nga ng sinasabi ko, pag makapal pa itong brake shoe niya, pwede naman linisin yan, tapos i-adjust. At sa paglinis naman itong preno, madali lang. Kung meron kayo pang hangin, hanginan nyo. Pag wala, gamit kayo ng paintbrush, tapos tiyahin nyo itong brake shoe para ito bigas sa ibabaw nitong lining, matanggal. At kung makikita nyo, kinakalawang itong brake adjuster, kaya in-sprayan ko yan ng penetrating oil. Tapos itong brake shoe, i-sprayan ko yan ng brake cleaner para kung may kumapit na malagkit dyan, mawas out siya. At pag okay na, ilapit ko itong camera, tapos itong brake adjuster niya, i-adjust ko na yan. Lang mga buso, kung makikita nyo, pipihiting ko lang naman yan pataas. Huwag kayong susobra sa pag-adjust mga bossing ha, dapat yung tama lang. Hindi dapat mahigpit yung pagkaka-adjust nyo dito sa preno para hindi siya manikit. At sa paglagay niyan, isentro nyo lang ng maayos. Medyo mabigat lang yung brake drum, pero pag nasentro niyan, tiyagain nyo na siyang itulak, dahan-dahan. Ayan medyo nahirapan din ako sa pagkabit niyan mga boss kasi nga malaki itong brake drum, mabigat din yan siyempre. Sensya na kung natatakpan ko kayo ha. Pero ayan papasok din yan. Basta tiyagain nyo lang. Di ba? Pasok ko na siya. Alam nyo kaya ako pinapakita na nahihirapan ako. Para pag nahihirapan kayo, magkaroon din kayo ng lakas ng loob na si dirt mechanic ka, nahihirapan din sa paglagay di ba? Hindi kayo ngayon mag-iisip na mali yung pagkakagawa nyo. Ito kasing pagtuturo na ginagawa ko sa inyo. May kalakip yan na pagmamahal. Sinasabi ko sa inyo yung totoo Kung mahirap yung trabaho, sinasabi ko. Pag madali, sinasabi ko rin. Kaya nga yung Panginoong Hesus, ipinakita niya lahat ng pagtitiis, paghihirap, hanggang sa mamatay siya Para tayong mga tao, matuto rin tayong magtiis na dala nga yung kahirapan. Kita mo, pag yung tao ayaw nahihirapan, nanloloko, nandaraya, ang gusto niya easy money, di ba? Yung kikita siya ng walang kahirap-hirap. Ako po, bakit ba ako napunta dyan? Mamaya may masaktan na naman. Punta na ako dito sa kabilang side. Tandaan niyo mga boss, sa pag-adjust ng preno, dapat balanse. Tanggalin ko muna itong gulong para masaya. Pasensya na kayo mga boss kung nasisingitan ko ng mga ganong salita. Iniisip ko kasi baka mapukaw natin yung mga damdamin ni Kuya Mando, ni Kuya Rugas, si Boy Palit, yung mga anak ba ni Aling Magna. Malay natin, magbago sila. Tanggalin ko na nga itong brake drum. Nakita nyo, di ba? Pinapalo ko ng bullhammer yan. Tapos pag medyo umangat siya ng kaunti mga bossing, gamit ka na ngayon ng flat screw. Sikwatin mo palabas itong brake drum. Para pag hinila mo yan, mas madali. Di ba? Tanggal na itong brake drum niya. Kaya, basic tutorial para mas maintindihan nyo. Hindi nga kayo mahihirapan sa paggawa. Dilisa ko na nga itong brake drum mga bossing. Ayan, hinanginan ko siya. Nakita nyo naman, grabe yung alikabok at kalawang na nakakapit dito sa brake drum.
Kaya after ko mahanginan yan, gagamit ako ng sandpaper. Siyempre, importante na malihan nyo ng maayos yan. Huwag naman masyadong matagal, basta matanggal lang yung dumi at kalawang na kumapit, okay na. Tapos hanginan nyo sa ulit. After nyo naman mahanginan yan, gamit ka na ngayon ng brake cleaner mo, isprayan mo itong brake drum para kung may kumapit na malagkit o langis, mawash out siya. Tapos gamitan mo na ngayon siya ng malinis na basaan, punasan mo yan para maalis yung nagmarka na brake cleaner. O di ba? Basic sa ulit, kayang-kaya nyo. Dito naman sa brake shoe, ganun din. Sprayan nyo yan ng blower nyo kung meron kayong blower. Pero kung wala, hipan nyo na lang. Joke! Gamit ka lang ng paintbrush para matanggal nga yung alikabok na kumapit dito sa kabuuan ng preno mo. Ganun lang naman mga bossing. Tapos gamit ka ng sandpaper, liyahin mo itong ibabaw ng brake shoe para yung tumigas dito sa brake shoe matanggal. Kasi kadalasan ayun ang pinanggagalingan ng ingay kapag nagpreno kayo. Yung bang nakakarinig ka ng sipol, after nun hanginan nyo. Na after nyo naman mahanginan, gamit ka ulit nitong brake cleaner mo para mawash out yung kumapit na langis or kahit anuman na malagkit dyan. At pag okay na, pwede ka na ulit mag-adjust dito sa brake adjuster niya. Sa pag-adjust na gagawin mo, siguraduhin mo na yung pagkaka-adjust mo sa kabila at pagkaka-adjust mo dito, balanse. Hindi pwedeng sa kabilang side masikip tapos dito maluwag. Hindi pwede yun. Mararamdaman mo naman pag balanse. Pihitin mo itong brake drum. Kung dun maluwag mong naikot, maluwag mo rin dapat maikot itong brake drum kapag inilagay mo yan. Kaya yan, maluwag itong brake drum ng pinihit-pihit ko o di walang mangyayaring paninikit dito sa preno mo. At dahil sa okay na ito, pwede mo na ngayon ilagay itong gulong. Siyempre naman, sa paglagay ng gulong, dito ka magiging maselan, lalo na't malaki itong gulong. Dapat siguraduhin mo na maayos yung pagkakahigpit mo ng mga nut dito sa gulong. Para sa bandang huli, hindi ka magkaroon ng problema. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, siyempre, puntan tayo dito sa harapan ng sasakyan para ma-check ko na nga yung pagkakagawa ko dito sa preno ni customer. Siyempre naman, ang uunahin kong check-upin dyan, itong handbrake niya, hilahin ko yan. O di ba, maiksi na itong handbrake niya pag hinila ko. Kaya dito naman ako ngayon sa pag-start nitong makina para ma-check ko nga itong brake pedal niya na pag inapakan pa ba yan, malalim pa. Ayan mga boss, kung makikita nyo, napa-start ko na itong makina at itong brake pedal niya, nung inapakan ko, okay na siya mga boss. Hindi na siya malalim kahit kaunting apak mo lang. Ramdam mo na agad na kumapit na yung preno. I-rev ko yan mga boss. Kasi pag nire-rev mo ito, syempre, pagkakaroon ng pagbabago dito sa preno, tignan natin kung malalim pa yan. Normal na siya eh. Kaya okay na yan mga bossing. Kaya pwede ko nang switch off itong makina. Dahil nga ang susunod kong gagawin dyan, yung fluid dito sa reservoir, papalitan ko. Dahil kung makikita nyo mga bossing, masyado nang maitim yung brake fluid niya. Kita nyo, di ba? Masyado na siyang maitim. Sa pagpalit na gagawin ko dyan, mga boss, gumamit lang naman ako ng shirin, yung malaki. Ayan yung malaking shirin. Tapos hihigupin ko itong brake fluid dito sa reservoir. Ayan siya, maitim yung brake fluid niya eh. Medyo i-pass forward ko na itong video mga bossing, baka mamaya mainip kayo eh. Basta lagi nyo tatandaan, sinaid ko lang sa paghigop nitong shirin. After nun, gumamit ako ng malinis na basahan. Dapat yung manipis para yung kumapit na dumi dito sa loob ng reservoir matanggal. Sabi ko nga sa inyo, kapag kayo ang mag-DIY ng sasakyan, lagi nyong sasamahan ng pagtsatsaga. Huwag kayong mag-alala, wala namang mga big deal dyan eh. Dito kasi sa paggawa ko ng video, ang gusto ko, matuto kayo. Hindi ako gumagawa ng video para makakuha ng mga customer. Basta ang nasa ako, makakuha kayo ng idea o kaya mas maganda, matuto kayo para kayo na mismo yung gagawa ng inyong sasakyan. Ngayon, dahil okay na, malinis na itong loob ng reservoir, magsaling ka ngayon ng brake fluid. Pasensya na kayo, inabot ng lobat yung cellphone ko na naman. Ewan ko, nagluluko itong cellphone ko, kabibili ko lang. Kaya mga boss, pasensya muna, hindi ko na ipakita yung pagbibleed ko dito sa bawat preno, dito sa gulong. Pero kung gusto nyong matuto, may mga video naman akong mga nakaraang ginawa ko, pares lang naman ang paggawa. Pasok na ako dito sa loob mga boss para ma-testing ko nga itong preno ni customer, kung okay ba siya. Malaking bagay kasi sa akin na bago namin i-road test ng boss ko itong sasakyan niya, dapat maayos na talaga itong sasakyan. Wala na siyang problema. Kaya nga tinawag na PMS dapat na-check mo maigi.
At higit sa lahat, dapat 'pag ginamit niya itong sasakyan niya, dapat nagkaroon ng malaking pagbabago, hindi yung gano'n pa rin. Tapos 'pag binalik sa'yo sasabihin mo meron pang ibang sira. Anong tawag dun? May mga gano'n, eh, magtuturo ng ibang sira, another gastos na naman yung customer. Eh, di kawawa naman. Ikaw naman boss, oh, boy palit ka talaga, eh. I-road test ko na nga itong Tamiya ng boss ko. Pero sa pag-road test na gagawin ko, dito lang ako sa loob ng compound kasi i-road test naman namin ito mamaya, kasama siya, eh. Bale sa pag-road test naman na gagawin ko, papakiramdaman ko lang naman itong pang-ilalim, yung mga ginawa ko, tapos yung preno niya, kung okay na, nasa pakiramdam ko naman, okay na itong preno, pwede na itong pakawalan. Dahil nga 'pag inapakan ko yan, hindi na siya malalim. Tapos yung ingay na lumabas dito sa harapan, sa upper arm niya nga, okay na rin siya mga bossing. Ayan oh, kung makikita niyo pinihit-pihit ko nga itong manibela, eh, para marinig ko kung meron pa siyang iingay, pero okay na siya. Kaya bago kami mag-road test, i-parking ko muna ito dahil nga sa may mga tagas-tagas ng langis akong nakita dito sa ilalim ng makina. Ayan mga boss, kung makikita niyo, ipa-parking ko muna dito yan. Tapos ang plano ko nga dito, lilinisin ko itong ilalim ng makina niya para yung mga nagkalat na langis matanggal. Na after ko namang malinis yung ilalim nitong makina, babalikan ko yan after 3 days para ma-check ko naman kung saan nga nang gagaling yung tagas ng langis dito sa makina. Ayan mga boss, iilalim ako para makita niyo yung maraming tagas ng langis dito sa ilalim nga ng makina. Tingnan niyo, oh, ang daming tagas-tagas, eh, oh. Di ba? Oh, yan, oh. Ang suspect ko dito yung valve cover gasket. Pero gaya nga ng sinabi ko, lilinisan ko muna itong ilalim ng makina. Bago ko nga hatulan yan. Maganda na kasi yung sigurado sa paghatol para hindi magastos. Paglinis naman dito sa ilalim ng makina mga boss para mas mabilis patanggal yung mga nagkalat na langis dyan, gumamit ako dyan ng engine degreaser. Siyempre, i-spray nyo yung mga nagkalat na langis dito sa ilalim ng makina. Pero kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo dahil nga sa may tagas din ng langis yung ilalim ng makina, gumamit kayo ng face mask kasi uubuhin kayo dito mga boss, eh. Itong ginagamit kong pang spray matapang yan. Kaya lang medyo immune na ata ako dyan, hindi na ako tinatablan. Basta ang mararamdaman nyo dyan, medyo masakit siya sa ilong tapos parang uubuhin ka. Kaya nga nung unang paggamit ko dito sa engine degreaser, medyo inuubo ako dyan, eh. Tapos masakit siya sa ilong. Kahit sa mata, masakit din siya. Kaya lang ngayon, parang na-immune na. Pero pag peki yung mabibili nyo, wala kayong mararamdaman. Kasi nga, sabon lang yun na may tubig. Ayan mga boss, na-sprayan ko na itong ilalim ng makina. Kaya punta naman ako dito sa ibabaw. Ganon din mga boss, dito sa valve cover niya, kung saan yung may mga basa ng langis dito sa valve cover, maging dito sa gilid niya, ayun lang din ang i-sprayan ko ng degreaser. Actually, ang priority lang naman talagang i-sprayan ko dito ay yung ilalim nitong makina. Kaya lang meron pa akong tira, kaya i-sprayan ko na rin dito sa gilid ng valve cover kung saan nga nakakita ako ng mga tagas-tagas ng langis. Kaya lang napansin ko, marami pa itong pang-spray ko na degreaser. Kaya after ko mag-spray dito sa ibabaw ng makina, balik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan para ma-sprayan ko na rin ng degreaser itong magkabilang gilid ng suspension. Diyan ko na iuubos itong degreaser na ginagamit ko. Siya nga pala, doon sa mga nagtatanong kung saan ko ba nabibili itong degreaser na ginagamit ko, minsan sa online ako bumibili. Pero kadalasan sa auto supply lang meron yan boss. Ayan oh, ganyang klase yung bilhin nyo. At least pag peke, pwede nyo isoli pag sa auto supply. At pag okay na yung pagkaka-spray nyo ng degreaser, pagpalipas muna kayo ng mga 10 minutes bago nyo isprayan ng pressure washer nyo. At syempre naman, pag nag-spray na kayo ng pressure washer nyo, kung mapapansin nyo, meron akong iniiwasan dyan. Hindi yung banat lang ako ng banat. Unang-unang iiwasan yung tutukan ng matagal, yung mga sensor, yung mga socket wire, maging yung mga wire mismo na pwede siyang maputol pag tinamaan mo ng malakas na pressure nitong pang-washing mo. Alam ko naman mga boss na pag nagwa-washing kayo ng makina, hindi naman talaga may iwasan na tamaan yung sensor, yung mga socket wire, pati yung wire. Pero ang sinasabi ko lang naman, wag mo lang tututukan ng matagal na pwedeng ma-damage nga yung sensor, yung wire, pati nga yung mga socket wire niya mismo.
Kahit dito sa ilalim ng makina mga boss ano, para malaman niyo na meron din kayong mga iiwasan na wire diyan. Kaya sasamahan niyo pa rin ng pag-iingat para sa bandang huli wala kayong maging problema. Kaya nga kung papansinin niyo 'pag nagwa-washing ako ng makina 'di ba, hindi ako nagtatagal masyado, palipat-lipat kaagad. Madaanan ko lang yung lilinisan ko, alis agad ako tapos babalikan ko uli siya, gano'n lang. Basta 'wag niyo lang tututukan ng matagal. Kaya ka nga gumamit ng degreaser para 'wag mo ng tutukan ng matagal yung nililinis mo. Dahil 'pag tinamaan mo naman na yan itong pang-washing mo, sa lakas niyan mga boss, 'pag nadaanan mo lang yan, lilinis agad yun dahil nga sa tinapitan na yun ng degreaser at madali nang bumitaw dun yung dumi, kahit man yung langis na kumapit. Kaya nga kung ikaw mismo yung magdi-DIY para sa engine washing, hindi ka naman masyado mahihirapan kung gagamit ka nga ng engine degreaser. At kung sa palagay mo okay na yung pagkakalinis mo dito sa makina, hangga't maaari bago mo pa-start itong makina, hanginan mo muna itong mga sensor, yung mga socket wire, importante yun mga boss. Paninigurado lang naman yun para hindi kayo magkaroon ng problema dito sa makina. Kahit pa sabihin pa natin na diesel yan, ganun din mga boss, hinahanginan ko pa rin yan para sigurado. At pag okay na, o kita nyo, di ba? At paano, hapyaw lang yung pagkakalinis ko ng makina pero malinis naman siya, di ba? Actually, hindi naman yan ang priority. Nilinis ko lang yan dahil siyempre pag spray ko dito sa ilalim o mga dumi, kaya in-sprayan ko na rin dito sa ibabaw ng makina. Nakita niyo naman yung mga langis na kumatik dito sa valve cover, di ba? Natanggal na siya. Siya nga pala, dito sa ilalim ng makina, kung makikita nyo, hindi ko na siya hinanginan. Kasi pag pinaandar nyo naman na itong sasakyan, madali na lang matutuyo yan. Kaya hindi ko na kailangan pang hanginan. Dahil nga sa okay na ito, pwede ko nang pa-start itong makina. Yun nga lang kung aandar pa kaya ito. Kaya pasok na ako dito sa driver side, tapos pa-start ko na itong makina. Yun, nakita nyo mga bossing, umandar pa nga. Apakan ko yung gas pedal. Kung makikita nyo, di ba? May revolution pa. Ulitin ko yung pag-rep mga boss. Aba, pwede. Kaya, switch off ko yung makina. Baka mamaya, i-chamba lang yun eh. Tapos, pa-start ko uli yan. Aba, umi-start pa rin. Tama na mga bossing. Baka mamaya sa pangatlong round, hindi na umi-start itong makina. Labas na nga ako dito sa sasakyan ng bossing ko para may baba ko na itong hood. Pero bago yun, yung cover pala nitong makina mga bossing, munti ko lang makalimutan. Nako po. Baling tatapat nyo lang naman sa guide itong cover mga boss, tsaka nyo siya ididiin. Tapos, ilagay nyo na yung dalawang nut niyan na number 10. Siyempre, importante na maayos din yung pagkakaikip nyo ng dalawang nut dito sa engine cover. At pag okay na, gamit ka ng basahan, punasan mo muna itong engine cover bago mo ibaba itong hood. At pag okay na, mag-road test na kami ng boss ko para malaman namin kung meron pa itong ingay sa ilalim, kung meron pa siyang kabig. At syempre, yung pinakamahalaga, dapat yung preno niya, malakas na yan. Kaya pala dati, parang may kabit sa manibel. Pagka yung binitawan mo siya, unti-unti kumakaliwa. Dahil dun sa tanggal yung tornilyo. Buti may nabili tayo eh. Ito yung kagandahan eh, pag updated ka sa pagpalit ng fuel filter, yung arangkada niya malakas eh. Tamang-tama na naman ito sa biyahe ng bossing ko, papunta ng Laguna. Wala nang kalansing pag nalulubak, tapos wala na rin kabig itong manibela. Malakas na yung preno, sir? Oh. Busog naman ako. Malambot eh, no? Ganda pa hydroback nito, no? Oh. At dahil sa okay na ito, malakas naman na yung preno. Okay na. Balik tayo. Okay na. Yun lang naman ang nakita natin na ano, yung preno tsaka yung ano, yung upper arm. Eh. At dahil nga sa okay na ito, wala nang ingay dito sa pangilalim, tapos yung preno, okay na rin. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung okay lang naman sa inyo, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.